table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. This is the house of the Lord, the gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil araw-araw niya tayong ginagabayan, pinagpapala, at pinupuno sa Kanyang grasya. Ano ang hinihiling mo sa Diyos? Anong gusto mong makuha sa buhay? Mag-ingat ka lang sa iyong mga inaasam. Because remember, the more that you gain, the more that you lose. Kapag meron kang nakukuha, meron ding nawawala sa iyo. Gusto mong magkaroon ng pera, pero nawawalan ka ng oras at panahon sa iyong pamilya. Gusto mong maging malusog, pero kailangan mong magbayad sa doktor, kailangan mong gumastos para magkaroon ka ng magandang gamot. Mga kapatid, walang libre dito sa mundo. Ang lahat ay may kapalit. Pero kung mauunawaan natin na kapag handa tayong matalo, kapag handa tayong mag-alay, kapag handa tayong magsakripisyo, doon tayo tunay na makakatanggap, siksik, liglig, umaapaw. Baliktad ang pamamaraan ng Diyos. When you are ready to lose, then you will gain much. Natatakot tayong sumuko. Natatakot tayong matalo. Yan ay dahil kulang mahina ang ating pananampalataya sa Kanya. Pero kung maniniwala ka sa iyong pagsuko, sa iyong pagpapakumbaba, sa iyong pag-alay, na may babalik sa iyo na sobra-sobra, palagi kang masaya na magbibigay. Amen? Amen. Aminin natin ang napakaraming panahon, naging makasarili tayo. Ang mga panahon na ginawa natin ang ating sarili bilang Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin ang kagustuhan ng Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa para minsan pa makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa. Panginoon, mabaka.
gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming inyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa kasamaan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y nanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo doon, siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gizi, "Ano kaya ang may tutuloy natin sa kanya?" Sumagot si Gizi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw, ang sa tuwid-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka.
At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, ang dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yung hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama at sa Ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang isang sinumang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakigreet nyo naman po ang inyong mga katabi. Happy Sunday! No? Happy Sunday po sa inyong lahat. At happy Sunday po sa lahat na sumusubaybay sa atin sa YouTube. I pray that you are well and happy. Amen? Hindi lang po yung malusog, pero sana masaya din kayo. Amen? May 3 pong katotohanan na dapat nating tandaan kung gusto nating palagi tayong masaya at hindi lumungkot sa buhay. Madalas tayo po'y nalulungkot sa buhay dahil may inaasahan tayo. Hindi po ba? I have said this many times that expectations is the mother of all disappointments. Alisin mo ang iyong inaasahan, sasaya ka. Magiging payapa ang buhay mo. Amen? So, here are 3 truths that you must come to accept about life if you wish to be happy, healthy, and holy. First, remember, family is not always family. Ang pamilya ay hindi palaging pamilya. Amen? Palagi kasi nating naririnig, family is everything. But this is wrong. Family is just one thing. Amen? But it is not everything. May higit pa sa pamilya. Minsan kasi, hindi ibig sabihin kadugo mo, kaugnay mo na. Hindi ibig sabihin kaapelido mo, magiging tapat na yan sa'yo. Hindi rin ibig sabihin kasama mo sa larawan, kasama kanyang ipaglalaban. Amen? Hindi rin po ibig sabihin magkasama kayong lumaki na magkasama kayong tatanda. Hindi rin ibig sabihin magkadugo kayo na magkapuso kayo. Hindi po ba? Ang malungkot na kwento, minsan kung sino pa yung kamag-anak mo, sila pa yung mananakit sa'yo eh. Kahit na kamag-anak mo yan, minsan hindi ka pa uutangin. Amen? Kahit na magkapatid kayo, minsan naglalamangan pa kayo sa lupa, sa mana. Magpipinsan-pinsan kayo, pero ang galing yung mag-okray sa bawat isa. Ang malungkot na kwento, merong mga tao, kaapelido mo, pero hindi pareho ang pagmamahal nyo sa bawat isa. Amen? That is the first truth. Do not forget that. Family is not always family, and that is okay. The second truth is, friends are not always friends. Hindi lahat ng kaibigan mo ay kaibigan mo talaga. Hindi dahil sinasamahan ka ng isang tao, gusto na niya yung makakabuti para sa'yo. Hindi po ba? Hindi dahil magkasama kayo, parehas na kayo ng direksyon sa buhay. Hindi dahil pinapatawa ka ng isang tao, na palalakasin ka din niya. Hindi dahil pinapalakpakan ka ngayon ng isang tao, na pinagdarasal ka niya. Merong mga tao, sasamahan ka habang pinakikinabangan ka lang nila. Amen? Pero pag wala na silang nakikita sa iyo, sino ka? Ganun ang ibang tao.
Hindi po ba? Merong mga tao na kasama mong tumatawa, pero palihim, naiinggit pala sa'yo. Merong mga tao, niyayakap ka. Pero kapag nakatalikod ka na, sinasaksak ka, sinisiraan ka. Hindi po ba? Yung tingin mong kaibigan mo, minsan ayaw kang umangat. Merong ibang tao, hindi mo alam, masama ang dasal nila sa'yo. Merong mga kaibigan mo ninanais na bumagsak ka. Kaya nga po, anong sabi ng kasabihan? Not everyone who claps for you is happy for you. Kaya mag-ingat po kayo sa mga kaibigan niyo. Be careful who you trust, because not all of your friends are really your friends. Amen? Sometimes, those who are close to you have a close heart to you. That is the second truth. Do not forget that. Your friends are not always your friends. But the third and last truth, remember this, God is always God. Ang Diyos ay palaging Diyos. Maaring ang ibang tao magbabago, sisiraan kanila, hindi sila magiging mabuti sa'yo. Pero ang Diyos, hindi siya magbabago. Ang Diyos, hindi kanya sisiraan. Ang Diyos, hindi kanya iiwan. Amen? Kung hindi mo maaasahan ang ibang tao, palagi ang Diyos maaasahan mo. Kapag iniwan ka ng mga kaibigan mo, mananatili ang Diyos sa iyo. Kapag sinaktan ka ng mga pamilya mo, mamahalin ka pa rin ng Diyos. Kung pagpalit ka man ng asawa mo, tanggap ka pa rin ng Diyos. At kapag wala nang natira sa iyo, kung hindi ang Diyos lamang, doon mo mapagtatanto ang Diyos lamang ang iyong kailangan. Don't forget that when the time comes that all that would remain in your life is God, you will realize that God is all that you need. Amen? Minsan sa buhay, inaakala natin, kailangan natin na mas marami para sumaya. Hindi po ba? But remember this, understand this, more does not equal happiness. Hindi ibig sabihin, mas marami kang pera, mas masaya ka na. Because sometimes, more money means more problems. Amen? More family means more conflict. Amen? More friends sometimes means more drama. More possessions sometimes is more burden. You do not need more. You just need the one. Hindi mo naman kailangan yung sobrang dami para sumaya ka. Hindi po ba? Ang kailangan mo lang iisa. At yan, ang iisang Diyos na magpupuno sa iyo, pagkakalob sa iyo, ang tunay na magpapasaya sa iyo. Dito po natin marahil maiintindihan yung tila napakahirap na turo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating nabasang Ebanghelyo. Jesus said in the Good News, "Whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me." Jesus also said, "Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me." Hindi po ibig sabihin ni Jesus dito na wag mo lang mamahalin ang pamilya mo. Hindi rin po ibig sabihin ni Jesus dito, masamang mahalin mo ang asawa mo, ang anak mo, ang magulang mo. Ang ibig sabihin lang ni Jesus dito, wag mong ilalagay sa tao ang lugar na para lang sa Diyos. Dahil kapag ginawa mong Diyos ang tao, masasaktan ka. Amen? Kapag ginawa mong Diyos ang asawa mo, darating ang araw, madidismaya ka. Kapag ginagawa mong Diyos ang anak mo, darating ang araw, malulungkot ka kasi wala namang perpektong anak. Kasi kapag tumanda na yung mga anak mo, iiwanan ka niyan. Hindi po ba? Kapag ginawa mong Diyos ang sarili mo, darating ang araw, matutuklasan mo, limitado ka.
at hindi mo mapagkakaloob sa sarili mo yung tunay na kailangan mo. Amen? Mga kapatid, ang tao, magandang regalo ng Diyos, pero hindi siya ang Diyos. Ang pamilya, biyaya, pero hindi po sila ang Diyos. Ang kaibigan, pagpapala, pero hindi siya ang Diyos. Kapag ginawa mo ng sentro ng buhay mo ang tao, guguho ang buong buhay mo kapag nawala na sila. Hindi po ba? Pero kapag ginawa mong sentro ng buhay mo ang Diyos, kahit na mawala ang lahat, mananatili kang matatag. Amen? Dahil ang mabuting balita, mas marunong sumukli ang Diyos kesa sa tao. Napakaganda po nung sabi nung aktor si Denzel Washington. He said, remember this, man awards, but God rewards. Ulitin ko po, man awards, but God rewards. Madalas ang tao kuripot sa pagbabayad. Hindi po ba? Halimbawa, nag-overtime ka, huli pa yung sweldo. Hindi po ba? 20 years ka na sa kumpanya, pagkatapos, ano yung bigay sa'yo? Cake, certificate. Hindi po ba? Yung mga ibang nanay sa inyo, di ba? 50 years na, kayo nagluluto, naglalaba, naglilinis, inaalagaan nyo, pamilya nyo. Anong reward nyo? Ano yung sukli nila? Di ba? Aminin nyo. Minsan, pinagbibisitan pa kayo ng mga anak nyo. Di ba? Minsan, pinagtatampuhan pa kayo. Ngayong matanda na kayo, sinesweldoan ba kayo? May pension ba kayo sa inyong mga anak? Minsan wala. At ang malungkot na kwento, merong mga ibang anak, walang utang na loob. Minsan tinatapon ng mga matatanda sa bahay ampunan. Amen? Merong mga tao, tinulungan mo nung walang-wala sila. Pinahiram mo ng pera, pinatuloy mo sa bahay, pinakain mo, sinamahan mo nung may problema sila. Pero ngayong ikaw naman ang nangangailangan, nasan sila? Wala sila. Umiiwas sila sa'yo. Nagte-text ka, sin lang sila. Di po ba? Ngayong ikaw nang may problema, hindi ka nakakilala. Di po ba? Meron mga ibang empleyado, halos hindi na umuwi sa bahay. Ginagawa ng tahanan yung kanilang opisina. Lahat bigay todo sa kanilang trabaho. Pero nung nagkasakit sila, di ba, ang bilis nilang palitan ng kumpanya. Parang nagpalit lang ng sirang ballpen. Yan ang masakit na katotohanan. Ang tao hindi marunong sumukli sa kabutihan ng ibang tao. Pero ang Diyos, hindi kamukha ng tao. Ang Diyos, hindi nakakalimot, hindi nagkukulang, hindi siya madamot. Ang Diyos, alam niyang punuin, alam niyang suklian ang iyong sakripisyo. Nakikita niya ang bawat luha mo na patago mong iniiyak. Nakikita niyang pagdurusa mo. At kung magpapatuloy ka lang sa pagbibigay sa Kanya, ano ang assurance? Ano ang pangako ng Diyos? May malaki kang gantimpala na tatanggapin muli sa Kanya. Anong sabi ni Jesus? Whoever gives a cool water to one of these little ones will surely not lose his reward. Isipin niyo po yun, isang basong malamig na tubig lang, may gantimpala ka. Ibig po sabihin, walang kabutihang ginagawa na hindi susuklian ng Diyos. Walang kabutihan na nasasayang sa harapan ng Diyos. Maaring hindi ka bayaran ng ibang tao, maaring hindi ka man pasalamatan ng iba, maaring hindi ka man kilalanin. Pero tandaan niyo po ito, walang nakakalimutan na kabutihan ng Diyos. Amen? At kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi po cake ang kanyang inaalay. Hindi po certificate, ha? Ang binibigay ng Diyos sa kabutihan na pinapakita mo ay kapayapaan, biyaya, at buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan niyo man po sa Biblia. Kapag nagbigay ang tao sa Diyos, kahit nakakaunti, bumabalik sa Kanya sobra-sobra. Nung pinakain po ni Abraham, yung mga anghel, anong binigay ng Diyos sa Kanya? Hindi lang po anak, binigyan ng isang lahi si Abraham.
Nung binigay po ni Hana yung anak niya sa Diyos sa templo, binalik sa kanya isang propeta. Nung binigay po ni San Pedro yung kanyang bangka kay Jesus, anong binigay ni Jesus sa kanya? Ang susi ng langit. Nung binigay po ng isang maliit na bata, 5 tinapay, 2 isda kay Jesus, ano pong nangyari? Isang malaking milagro. Libo-libo po mga tao ang nakakain. Hindi po ba? Nung hiningi ng magnanakaw kay Jesus, natandaan siya. Binigay ni Jesus ang paraiso dito sa magnanakaw. At kapag binigay natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ibibigay naman ng Diyos sa atin ang grasya na walang hanggan. So see here, my dear friends, you can never outgive God. With God, our small offerings become great rewards. What you place in God's hands may be little, but what comes back to you is always much more. The question is, what are you willing to lose? Ano yung handa mong ialay, mawala sa'yo para makatanggap ka ng sobra-sobra? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang batang lalaki na mahirap. Siya po ay nagtitinda, naglalako para po magkaroon po siya ng baon sa kanyang pag-aaral. Isang araw po sa kalsada, itong lalaki, gutom na gutom po pero wala pa siyang benta. Wala pa po siyang pera. Nakita po ng bata ang isang sari-sari store. Kumatok po siya. Humihingi po siya ng pagkain. Isang mabait na babae ang lumabas po dun sa tindahan. Pero nahihiya po yung bata na humingi ng pagkain, kaya ang hiningi na lang po niya ay tubig. Ngunit napansin po nitong babae na nanginginig na po sa gutom yung bata. Sa halip na tubig, isang malaking baso po na gatas yung binigay po niya doon sa bata. At pagkatapos uminom po ng bata doon sa gatas, tinanong po niya, magkano po ang bayad ko? Ngumiti lang po yung babae. Alam niya po yung sabi niya, wala kang utang. Kasi tinuro ng nanay ko sa akin, huwag kang maniningil sa kabutihang ginagawa mo. Lumipas po ang maraming taon, nagkasakit po yung babaeng iyon dahil tumanda na po siya. Nandun po siya sa hospital, kailangan po niyang maoperahan, pero natatakot po siya kasi baka malaki po yung bill na babayaran niya. Siya po ay inoperahan at nung pagkagising po nitong babae, may nakita po siyang sulat sa tabi ng kanyang lamesa. Isa pong bill ng hospital. Naka-X po yung pong presyo, yung pong singil. At nakasulat, bayad na po sa pamagitan ng isang basong gatas. Paid in full through a glass of milk. Yung po palang doktor na gumawa sa kanyang operasyon, yun yung maliit na bata na pinainom po niya ng gatas. Yung po pala, yung bata na mahirap, lumaki siya, naging doktor at ngayon, sinuklian niya yung kabutihan na ginawa ng babae. Mga kapatid, tingnan niyo na po, ang kabutihan ay parang binhi. Hindi po ba? Your goodness is like a seed. Maaring matagal bago mamunga yung kabutihan na pinapakita mo. Pero yan nakikita ng Diyos. Ang kabutihan na tinatanim mo, yan ay binabantayan ng Diyos. Hindi mawawala yan sa mata ng Diyos. Minsan, kahit piso lang, kahit isang basong tubig, kahit na isang mabuting salita, kahit simpleng pagtulong, lahat ng yan ay pwedeng maging himala sa iyong buhay. Amen? Tandaan niyo po, marunong sumukli ang Diyos. Hindi man agad, hindi man sa paraan na inaasahan natin, pero higit pa yan sa ating binigay. Kaya huwag kang matakot, huwag kang malungkot, kahit na hindi ka mahalin ng iyong pamilya, kahit na hindi ka suportahan ng iyong mga kaibigan, merong isang Diyos na hindi magsasawa na mahalin ka, tulungan ka. Kaya umpisan po natin sa pag-aalay ng maliit sa Diyos at asahan mo ang kabutihan ng iyong tinanim ay uusbong mamumunga. Babalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Hindi kakaunting grasya, kung hindi sobra-sobra. Amen.
Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ating sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula, paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na makasunod tayo kay Jesus, isuko ang ating mga takot at hangarin, at magtiwala sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, at pinuno ng simbahan, naway sumunod sila kay Jesus na may kababaang loob at maging inspirasyon sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong sibil, naway maglingkod sila ng may integridad at malasakit, lalo na sa mahihina at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga inaapi, kabataang sugatan, at may hirap, naway maranasan nila ang pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus at mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itangnaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Anta ni Cristo, anta ni Cristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Inanyayaan ko po kayong lumuhod at dasalin natin ang panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit sa Diyos. Hilingin natin ang mabilis nilang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa.
Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ang tatlong katotohanan. Asahan niyo po yan para hindi po kayo malungkot. Dahil habang dinideny niyo po ang mga katotohanan na ito, habang iniiwasan niyo, lalo kayong madidisappoint, lalo po kayong malulungkot. The first truth is, family is not always family. Hindi ibig sabihin, kadugo mo, kapuso mo na. Hindi po ba? Minsan, pinag-ipon mo na sila. Minsan, binigyan mo na lahat sa kanila. Minsan, binigay mo ng lahat sa kanila. Gusto nila, lahat-lahat pa. Pag malapit ka ng mamatay, di ba, pinag-uusapan ka. Ba't hindi pa mamatay yan? Di po ba? Pinsan, napakabait mo na. Kinalagaan mo na yung pamilya mo. Pero sila pa yung napakasama sa iyo. Di po ba? But second truth is, your friends are not always your friends. Hindi lahat na tinuturing mong kaibigan ay kaibigan talaga sa iyo. Sinong madalas naninira sa iyo? Sinong madalas nagbabackstab sa'yo? Sinong madalas nagchichismis sa'yo? Nag-o-okray sa'yo? Yung kakilala mo. Yung kaibigan mo. At pinakamasakit yan, yung tinuring mong kaibigan, kaaway pala ang turing niya sa'yo. But despite of this, the third truth is, God is still God. Kahit na tayo, matigas ang ulo natin, kahit na tayo, madalas tayo nagkakasala, hindi tayo iiwan ng Diyos. Mamahalin at mamahalin tayo ng Diyos. Kaya huwag mong gawing Diyos ang ibang tao. Mabibigo ka, malulungkot ka, madidepress ka. Isa lang ang Diyos. At hindi yan ang ibang tao, yan ang ating Panginoon. Yan ang ating Diyos amang nasa langit. At umasa ka, kapag nag-aalay ka sa Kanya, gumagawa ka ng mabuti, hindi niya yan nakakalimutan. Babalik sa iyo yan, siksik, liglig, umaapaw. Sobra ng dami ng iyong pagtulong sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Tumulong ka naman sa mga tumutulong sa Diyos. Tumulong ka naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kasi po, alam niyo, isa pang katotohanan, hindi po lahat ng mga nagsaserve sa simbahan, sila po ay may magandang kalagayan. Hindi naman po lahat ng naglilingkod sa parokya, magaan ang buhay nila. Karamihan po, yung mga nagsaserve sa simbahan, sa parokya, sila po yung mga pinakamaraming may problema. Hindi po ba? Tignan niyo po yung mga kolektora. Tignan niyo po yung lalong-lalo yung mga katikista po, ha? Yung mga katikista po dyan, hindi na po sinesweldohan ng parokya, pero out from their own pockets.
Sila po, nagtuturo yung mga yan sa mga bata. Kaya ano po ang assignment ko sa inyo? Sana naman po, suportahan nyo yung mga lingkod ng simbahan. Lalong-lalo na yung mga alam nyo naghihirap talaga sa buhay. Umpisa nyo po sa mga katekista nyo, pagtanong nyo. Marami po dyan, walang pamasahe. Pero ginagawa nila ang lahat para magturo po ng dasal sa mga bata. Lalo na po, nababalitaan natin itong mga mass shooting sa eskwela. Values formation, kailangan ng mga bata. Paano po sila magiging mabuti? Wala naman po nagtuturo sa kanila. Hari nawa, yan po yung ating assignment. Please, support those who serve the Lord. At yung binibigay niyo po, maliit man yan, babalik sa iyo yan. Nakikita ng Diyos yan. Gagantimpalaan kayo ng Diyos. Siksik, liglig, maapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.